Ang pinakamatinding laban sa pagitan ng mag-ama na sobrang ikinagulat ng lahat nang nalaman kung anong klaseng mage si Arthur Lewin. Sa edad lang na 8 years old, isa na itong ganap na deviant. Matapos ang mahabang biyahe ni Arthur papuntang Cyrus City ng Kingdom of Sapin, narating na ng ating bida at bumaba siya sa mismong mansion na tinutuluyan ng kanyang mga magulang. Nasa pintuan na si Arthur, kaya hinandaan niya na ang kanyang sarili pati na rin si Selvi. Kaya habang kumakatok, naalala lahat ni Arthur ang lahat ng kanyang pinagdaanan bago niya muling makita ang kanyang pamilya. Muntik na siyang mamatay. Kinuha sa kanya si Selvia. Pumatay siya para iligtas si Tesha at nagsanay ng maigi para sa kanyang buhay. Subalit wala sa mga ito ang tatalo sa nararamdaman niyang kaba sa moment na to. May narinig si Arthur na boses ng isang batang babae. Ngunit ang nagbukas ng pintuan ay isang matandang maid. Kaya nagbaw kaagad si Arthur as usual at nagpakilala na siya si Arthur Lewin. At sinabing may nagsabi daw sa kanya na dito daw nakatira ang kanyang pamilya sa mansyong nito. Kaya napahawak bibig ang matanda nang nalamang isang Lewin ng batang ito. Subalit sa pagbaw ni Arthur, napansin niya ang isang cute na batang babae na nasa saya ng matandang maid. It's turned out na hinahanap pala ni Alice ang cute na bata na si Eleanor Lewin at pinagsabihan pa niya ito na dapat bumati ang sinumang taong bibisita sa mansyong ito. Subalit bigla na lamang natigilan si Alice nang nakita si Arthur na parang ang lahat ng bagay sa paligid ay nawala at si Arthur lang ang kanyang nakikita. At sa sobrang gulat, nabitawan ni Alice ang daladala niyang pagkain para kay Eleanor. Lumabas ang luha sa mga mata ni Arthur nang narinig ang pangalang Eleanor Lewin at kapatid niya ang cute na batang babaeng ito. Kaya ngumingiting lumuluha ang ating bida na sinabing bago ang lahat, gusto muna niyang sabihin, "Hi ma'am, I'm home." Kaya lumuluhang tumakbo si Alice upang yakapin ng kanyang anak, kung saan hindi napigilan ni Arthur na mapaiyak habang niyayakap ang kanyang ina. Bumaha ang luha ni Alice at sinabi na alam niyang kay Arthur talaga ang boses na yon. At si baby naman ay lumuha na rin nang nakitang umiyak ang mami niya. Samantalang ipinakitang may tumatakbo ng napakabilis at ito nga ay si Reynolds na lumuluhang nakita si Arthur at walang pagdadalawang isip na kaagad niyakap si Alice at Arthur na ikinagulat naman ng ating bida, ngunit nang napansin niyang ang kanyang papa pala ang yumakap sa kanya kaya mas lalo siyang lumuha at umiyak sa sobrang saya. Kaagad nagkwentuhan ng buong pamilya sa loob ng bahay. Kinumusta ni Ray si Arthur dahil ang sabi daw nito mayroon daw itong sakit. At napansin din ni Ray na mukhang hindi ata kumakain ng 3 beses sa isang araw ang anak niya dahil medyo pumayat. Kaya wika ni Alice na ang dami namang tanong ni Ray. Sadyang lumaki na talaga ang anak nila at siguradong mabuti na ang pakiramdam nito. Ipinakilala ni Alice si Arthur kay Ellie na ginawang staff toy lang naman si Selvi. Kaya nagulat ang munting bata nang nalamang ang bisita pala nila ay ang kanyang big brother. Napatawa si Alice na ipinaliwanag na ito yung kapatid niya na lagi niyang ikinikwento tuwing bedtime, kung saan napangiti na lamang ang cute na bata at napasay hello sa kanyang kuya. Nilapitan at hinawakan ni Arthur ang kamay ng kanyang kapatid upang mas maipakilala pa niya ang kanyang sarili habang naalala niya ang mga pinagdaanan bago niya muling nakita ang kanyang pamilya. Sinabi ni Arthur na pagkatapos siyang magpahinga, naglaan siya ng oras para ipaliwanag sa kanyang pamilya ang lahat ng nangyari sa kanya mula sa simula. Pero kahit may tiwala siya sa kanyang pamilya, hindi pa rin niya binanggit ang patungkol kay Selvia. Sinabi na lamang niya na kaya siya nailigtas sa pagkahulog sa bangin dahil sa pinagsamang swerte at sa unconscious na paggamit ng mana para maproteksyonan lang siya. At pagkatapos ikinwento niya kung paano niya iniligtas si Tesha na siyang dahilan kung bakit na malagi siya sa Kingdom of Eleanor while nagpapagaling. Naitanong ni Ray ang patungkol naman sa kaibigan ni Arthur na Mana Beast. Kaya ipinaliwanag ni Arthur na habang siya daw ay naglalakbay, aksidente siyang napadpad sa lugar ng Mana Beast, kung saan dito niya nakita ang ina ni Selvi na sugatan at malapit ng mamatay. Wala na daw siyang magagawa sa ina nito kaya inalagaan na lamang niya ang baby Mana Beast. Napatanong uli si Alice kung sigurado ba talaga itong si Arthur na ayos na ang pakiramdam nito. Baka magkaroon ulit ito ng sakit. Kaya napangiti na lamang ang ating bida at sinabing hindi ito dapat mag-alala dahil ang sakit niya ay may kinalaman lang naman sa pagiging unstable ng kanyang core dahil sa early siyang nagkaroon ng awakening. Parang nakonsensya si Arthur sa pagtatago niya ng sekreto sa kanyang pamilya. Subalit hanggat hindi siya lumalakas, napakamapanganib para sa kanyang pamilya ang malaman ng lahat. Biglang umapoy itong si Ray sa sobrang excite na malaman kung ano ang mana core stage ngayon ni Arthur. Kaya nagalit tuloy itong si Alice dahil kakarating lang daw ng anak nila, pinag-usapan kaagad ang mana core stage.
Sinabi ni Reynolds na wala naman sigurong problema kung pagkukumparahin nila ang kanilang growth at ipinagyabang niya na ngayon ay kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang instructor ng Healthy Auction House Guard. Kaya sinabi ni Arthur na kaya pala hindi lang pala balbas ng kanyang ama ang nag-growth, kung saan tinanong niya kung ano na ang stage ng manacor nito. Napangiti si Reynolds at sinabing matapos daw ang 2 taong matinding pagsasanay, nagawa lang naman niyang mapasok ang dark orange stage. Kaya napangiti na lamang si Arthur at napaisip na kaya pala ang laki na ng katawan ng taong to. At napasabing mukhang pinaghirapan mo talaga yan ha. Pero sa isipan ni Arthur, mukhang hindi ata. Masaya si Ray sa kanyang naabot na manacor dahil mukhang na-impress ang anak niya. Kaya tinanong niya kung kumusta na ang manacor ni Arthur. Sagot ng ating bida, light red, kung saan bumukas ang isang mata ni Ray nang narinig ang light at napa-holy shit sa light red na hindi maiguhit ang mukha sa sobrang gulat. Kaya nagaya tuloy ni Baby Ellie ang shit na salita. Sinabi ni Alice, kahanga-hanga itong si Arthur. Subalit anong sinabi niya patungkol sa pagmumura sa harap ng kanilang anak? Kaya nataranta tuloy si Ray nang nakita ang inner demon ni Alice na sinasabihan itong si Ellie na hindi dapat banggitin ng salitang yon. Muling napatanong si Ray kung totoo nga ba talagang red light na itong si Arthur. Kaya sinabi niyang pumunta kaagad sila sa backyard para mag-sparring. Kaya napahawak ulo na lamang si Alice at si Arthur ay napatawa at sinabing nasa bahay na nga talaga siya. Pagkatapos, ipinakitang mayroong tumatakbo na sinasabi nito kay Ray na narinig daw niyang ang anak nito ay buhay pa. Ngunit nagulat na lamang siya sa kanyang nakita dahil nakapag-decide na pala ang mag-ama na mag-sparring sa backyard. Nakita ni Arthur ang mag-asawa na nagpa-realize na ito pala yung pamilya na tumulong sa kanyang mga magulang. Kaya kaagad ipinakilala ni Ray si Arthur sa matagal niya ng kaibigan na si Tabitha Helsty at Vincent Helsty, ang namamahala sa Healthy Auction House na ngayon ay katrabaho niya na at sa kanila ang bahay na ito. Kaya magpakilala daw muna itong si Arthur bago nila ito sirain. Kaya kaagad namang nagbow si Arthur para magbigay galang kay Mr. and Mrs. Helsty. Nagkatinginan ang mag-asawa sa sobrang formal na ipinakita ni Arthur. Kaya napatapik tuloy si Vincent kay Ray at napasabing, wow, sigurado ka bang ama mo itong si Ray? Kung saan napatawa na lamang ang kanyang asawa. Nasagot naman ni Arthur, marami ang nagtatanong sa kanya pero oo. Ipinakilala ni Tabitha ang kanyang anak na babae na kaedad lang ni Arthur na si Lilia at hopefully daw magiging malapit sa isa't isa ang dalawa. Kaya nagpangiti si Arthur na nag-say hi kay Lilia at napakyu naman nitong si Selvi kung saan tinamaan kaagad ang puso ni Lilia nang nakita ang cuteness ni Selvi. Napatanong si Vincent kung ano yung sinasabi ni Ray na sisirain nila ang bahay. Kaya sinabi ni Ray na siya at si Arthur ay magkakaroon lang naman ng sparring sa likod. Kaya napa-okay lang si Vincent ngunit na-realize niya na parang may mali ata sa mag-amang to. Nag-warm up na ang mag-ama habang si Tabitha at Alice ay nagkukwentuhan at si Lilia at Ellie naman ay nakipaglaro kay Selvi. At si Vincent naman ay napatanong kay Alice kung nagbibiro lang ba itong si Ray sa sinasabi nitong si Arthur daw ay isa ng light red core mage. Kaya wika ni Alice na mula pa nung una si Arthur ay isa na talagang fast learner pagdating sa mana at walang rason para hindi ito magsabi ng totoo. Napaisip tuloy itong si Vincent na napaka-imposible atang mangyari yon. Na ang isang 8 years old na bata hindi lang nagkaroon ng awakening kundi may progress na rin ito sa 3 stages ng mana core. Kahit nga ang isang snobby genius na bata doon sa Cyrus Academy ay nasa dark red stages pa. At ang edad ng batang yon ay nasa 11 or 12 pa. Habang si Arthur ay nakikinig lang sa usapan at napaisip na mas mabuting hindi na siguro niya sasabihin na kaya siya ay nasa light red stages lang. Ito ay dahil iniskip niya ang pagsasanay ng core dahil sa assimilation process ng Beastwell ni Sylvia. Ipinakitang handa na itong si Ray at sinabi pa niyang sana handa daw itong si Arthur sa kanyang ama dahil hindi na ito katulad noon. Kaya sinabi ni Arthur, lalo na siya, kung saan bigla na lamang itong nawala at nagdash ng napakabilis upang mag-unleash ng atake na sobrang ikinagulat ng kanyang ama dahil bigla itong sumulpot sa harap niya. Nagawang masalo ni Ray ang suntok ni Arthur, kaya bahagya siyang napangiti ngunit sobrang bilis ng reflexes ni Arthur, kagad itong nag-backflip at nag-iwan pa ng sipa sa braso ni Ray at sinundan kagad ng spin elbow kaya napaweave ng kaunti si Ray at mabilis na hinawakan ng braso ni Arthur upang hilain para magkaroon ng out of balance ang ating bida. Ngunit nagawa pa talagang mahawakan ni Arthur ang damit ng kanyang ama at nag-iwan pa talaga siya ng sipa sa paa nito upang mawalan nito ng balanse kung saan buong lakas na binalibag ni Arthur si Ray para i-take down.
Nagawang makapag-tap ni Ray sa lupa at nag-backflip ng 3 beses upang dumistansya muna kay Arthur. Habang ang ating bida ay napangiti na sinabing, "Ano sa tingin mo, old man?" Napakamot sa batok si Ray at sinabing hindi na rin masama. Aaminin kong nahuli mo ako doon. Subalit ang old man na ito ay magsiseryoso na. Kaya napasuntok si Ray sa kanyang kamao at dito'y pinakita ang nagliliyab na fire elements na nasa kanyang mga kamao at napasabing ito ang nangyari sa kanya pagkatapos niyang mabasag ang dark orange stage. Kaya binabalaan niya itong si Arthur. Ipinaliwanag ng ating bida na ang mga mage mula nung nagkaroon nito ng awakening, mayroon itong sariling affinity o lakas ng kanilang elements na kaya nilang makontrol. Kaya naman marami ang mga magulang na gumastos talaga ng mahal upang kumonsulta sa mga professional para malaman lang kung anong elemental affinity na nasa kanilang anak, upang malaman kung anong landas na tatahakin ito sa pagiging mage. Sa mundo daw na ito, ang mga conjurer ay may likas na kalamangan sa pag-manifest o pag-manipulate ng kanilang elemental affinity. At para sa mga augmenter, ay hindi gaano halata ang kanilang elemental affinity dahil ang aktual na pag-manifest ng isang elements ay nangyayari lamang kapag nalampasan na nito ang hangganan ng kanilang lakas. Para sa kanyang ama na matagal nang lumalaban at nagsasanay mula pa nung pagkabata, ngunit hindi naman ito nagkaroon ng proper training, kaya narating muna nito ang dark orange stage bago pa nito nagawang tunay na apoy ang sarili nitong mana. At sa mundo naman na pinagmulan niya, hindi sila gumagamit ng mga elemental affinity mula kapanganakan, ngunit mayroon silang path na dapat sinusundan, kaya malaking bahagi sa kanila ang talento, pero dahil sa hindi sila restricted sa iisang affinity, kaya malaki ang nagagawa ng hard work, sipag at tiyaga. Subalit para sa kanya na may maraming advantage sa pagpunta niya sa mundong ito, kaya ang lahat ng yun ay nauwi sa ganito. Kung saan nagulat nga itong si Alice at si Tabitha ay napahawak na lamang sa bibig habang si Vincent ay pinagpawisan dahil ang nakita nila ay isang Arthur na sumisiklab ang katawan dahil sa lightning powers na napakabihira para sa isang normal na mage. Nagkaharap ang mag-ama na ipinakita ang kani-kanilang mga kapangyarihan habang napatigil ang mga bata sa paglalaro at si Vincent naman ay napatayo nang nalamang si Arthur ay isa palang deviant. Napangiti si Ray nang nalamang isang deviant pala itong si Arthur, kung kaya't naghanda na rin ang ating bida upang muling mag-dash na kaagad namang pinigilan ni Ray, ngunit ang dash na yun ay isa lang palang decoy dahil kaagad lumipat si Arthur sa likod, bagay na lalong nagpagana kay Ray sa laban na ito kaya inunahan niya na kaagad gamit ang nagliliyab niyang step on attack. Kaagad nakatalon si Arthur at nawala ito na parang kidlat upang umatras muna para muli na namang makapag-dash, kung saan isa na namang sumisiklab na suntok ang pinakawalan ni Arthur towards Ray na nagawa naman itong makover up, kung saan nag-create lang naman ito ng matinding impact between two mana na nagbabanggaan. Kaya't nang handa ng pakawalan ng dalawa ang kani-kanilang suntok na may kasamang elemental affinities, lumikha lang naman ito ng napakalakas na pagsabog to the point na umabot sa labas ng mansion ang ingay ng salpukan ng kanilang laban. Ginamit ni Ray ang puno ng kahoy upang mag-dash towards Arthur para pakawalan ang nagliliyab niyang suntok, ngunit nakahanda kaagad ang ating bida upang depensahan ang ataking ito. Pinilit ni Ray na lapitan si Arthur for close combat fight, ngunit ang kanyang suntok ay easy lang namang tinapik ni Arthur, ngunit hindi nagpakampante itong si Ray, kaagad niyang kinover ang isa niyang kamao sa mukha niya para sa counter-attack ni Arthur, ngunit nag-iwan pa rin ito ng malakidlat na pasa sa kanyang mukha, hanggang sa nagpalitan ng atake ang dalawa, kaya nagawa ring madaplisan ni Ray ang mukha ni Arthur, kaya sinabi ng ating bida na ito talaga ang inaasahan niya sa kanyang ama kapag close quarter combat fight. Unti-unting nagiging matalas ang kamao nito. Subalit ito na rin pala ang chance ni Arthur upang pakawalan ang lightning punch ng uppercut position, ngunit ang tuhod rin pala ni Ray ay nasa tagiliran na rin pala ni Arthur. Ang lahat ay nagulat, napatingala, lalo na itong si Vincent hindi makapaniwala sa kanyang nakita, ngunit itong si Selby ay inaantok lang na parang normal lang sa kanya ang ganitong eksena. Napangiti ang dalawa at napatawa na lamang si Ray na niyakap ang anak at tinanong kung saan yun natutunan ni Arthur. Pagkatapos ipinakita kung paano natutunan ni Arthur ang ganitong kapangyarihan sa gabay ni Varian. Sinabi ng ating bida na ang lightning ang pinaka-successful niyang deviant affinity sa ngayon, ngunit marami pa siyang landas na dapat tahakin. Ang ice naman ay napaka-unstable para sa kanya at hindi pa niya nagawang ma-unlock ang sound at gravity. But still, masarap pa rin sa pakiramdam ang mayabangan niya ang kanyang mga magulang.
Kaya inakbayan ni Ray si Arthur na sobrang na-curious kung saan at kailan natutunan ni Arthur at ano ang meron ng kanyang anak na hindi pa niya alam. Sagot ang ating bida na matagal na at saka yun lang naman ang kaya niyang gawin. Samantalang itong si Vincent ay napahawak na lamang sa kanyang ulo na napasabing kailangan ko munang uminom ng tubig. Habang si Tabitha ay napawat an extraordinary child sa sobrang mangha kay Arthur. At habang papasok ang lahat sa mansyon, kagad namang inapula ng mga tauhan nila ang mga nasusunog na damo. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section.